Para sa mga kababayan natin sa Japan, kaduda-duda raw ang naging resulta ng botohan sa 2025 midterm elections. Kaya naman, tulad ng panawagan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, nais din nilang magkaroon ng manual recount sa mga boto. Si Guy Saito magbabalita mula sa Japan. Muling nagtipon-tipon ng mga overseas Filipino workers at Filipino community sa Japan noong linggo, Mayo 18 sa labas ng Shinjuku Station upang manawagan para sa masusing bilangan ng boto dahil sa kaduda-dudang resulta ng mga nanalong kandidato sa pagkasenador sa nakaraang midterm elections. Hindi makapaniwala ang mga kababayan natin sa Japan na 3 lamang na senatorial candidates mula sa PDP laban ang nakapasok sa Magic 12 para sa halalan. Kung pagbabasihan ang mga resulta mula sa Mindanao, Visayas, maging sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, pasok na pasok ang Duterte na. Kaya naman isang panawagan ang kanilang isinagawa sa labas ng Shinjuku Station sa Tokyo noong linggo. Apektado ang Filipino community sa Japan sa naging resulta ng halalan dahil sa dami ng mga aberya at anomalya sa isinagawang online voting. Sa Pilipinas naman, di rin mabilang ang mga botanteng nagreklamo na meron daw irregularidad sa paraan ng bilangan gamit ang automated counting machines o ACMs. Very disappointed kasi sobrang madaya. Niluto yung nasa machine talagang naka-program na. Ngayon, magtataka ka, tulad kay Pastor. Bakit sa mga survey nandun si Pastor kasama? Bakit naman paglabas sa election 42 nakapako? Totoo, meron ba ganun? Parang napaka-imposible. Kaya very disappointed kami, lahat ng pamilya ko. Mga kapatid ko sa Pilipinas, nag-iyakan kami kasi lahat kami Duterte. Tapos, bakit paglabas, 3 lang? Nakakadismaya. Kaya kung pwede lang sana, ibalik natin sa manual counting. Mas gusto namin yung manual counting para sigurado kami. At saka, babalik yung tiwala ng tao sa eleksyon. Kasi, makikita yung transparency talaga. Kaya mas gusto namin manual counting. Yung panawagan ni Atty. Torion, talagang sasama kami. Ito lang po masasabi namin, magkaroon po sana at marinig kami na magkaroon ng manual voting ngayon na. From now on, hindi na kami papayag na madaya pang muli. Ayon kay PDP Japan President Berwin D, wala na umano silang tanong sa mga nanalong senador, kundi ang karapatang makita ang mga boto ng mga OFW. We congratulate them. Ang gusto natin, yung karapatan nating makita ang ating boto. Yung karapatan natin na bilangin sa harapan ng ating mga mata at makita natin na ang boto ng isang Juan ay boto at karapatan ng Panginoon dahil karapatan ng bawat isa natin. Nakisa rin sa panawagan si dati Presidential Communications Operations Office o PCOO Undersecretary Dr. Lorraine Badoy. Samantala, patuloy pa rin ang pakikiisa ng mga Pilipino sa Japan sa panawagan na ibalik na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, lalo na ngayong siya'y nanalong alkalde ng Davao. Hindi man nakamit ang inaasahang resulta sa eleksyon, umaasa naman ang mga Pilipino sa Japan na sana'y maging tapat sa kanilang panunungkulan ang mga nanalong senador patungo sa maunlad at maayos na Pilipinas. Mula rito sa Shinjuku, Tokyo, ako si Guy Saito, ang inyong Global Citizen Correspondent. Nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, SMNI News.